Ayan, isang magandang Lunes ng hapon na naman mga learners, teachers, parents, EdTech enthusiasts mula Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga nakatutok sa ating Itulay online tutorial. Hello po, ako po si Tutor Donel mula SDO Ilocos Sur. Welcome po sa ating Itulay tutorial week 4, quarter 4, week 1 on empowerment technologies at tayo po ay live na na napapanood sa DepEd at Itulay FB page at DepEd Itulay YouTube channel every Monday at 4:40 to 5:20 p.m. Sa ating mga viewers dyan, mga learners dyan, i-like, i-subscribe at i-share na ang ating session ngayong hapon upang mas marami pa tayong matulungang learners. Gamitin na lang mga hashtag na Itulay Level Up. Recorded po ang bawat session at pwedeng balik-balikan anytime. Excited na ba kayo? Dali! Kunin nyo na yung mga lapis at inyong mga kwaderno at ihanda na ang mga tenga at isip at umpisahan na nating matuto. Tandaan, observe pa rin natin ang minimum health protocols if we are watching with a friend or with family members. Ayan. Bago po natin umpisahan, gusto ko munang batiin ang mga naunang mga nag-comment. Pero nag-comment dito 9:17 p.m. pa yata ito kagabi. Sabi dito, good afternoon. Good afternoon kay Enrico Manuel T. Dalupan, grade 1, active school daw ng Santa Barbara Elementary School. Advisor si Miss Jennifer Mendoza, principal si Ma'am Maria Jocelyn Jonicio. Ayan, hello din kay Jericho Moniz, isa rin na active student natin ito from Tagudin National High School kung saan po ako nagtuturo. Ayan po. Good afternoon din kay Rodel A. De Mesa ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. Actually, itong San Lorenzo Ruiz Senior High School natin, isa rin sa ating active school ito. Good afternoon din kay Kerobin Gabriel Villamor. Magandang hapon po, watching from Novaliches High School, SDO, Quezon City. Science teacher daw si Miss Louise Jane Cortezano. Ayan, nabubulan na ako sa pagbabasa. And last but not the least, sige, si Angeline Grace Montemayor. Good afternoon. Angeline Grace Montemayor ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. Okay, so, ayan na. Excited na ba kayo? Umpisahan na natin ang ating pagkatuto. Pero bago yan, nais muna nating pasalamatan ang DepEd NCR sa ating ginamit na ADM ngayong hapon. Itong module na to ay ginamit natin as basis sa ating discussion ngayong hapon. Kung gusto niyo pang i-flex ang inyong mga guro, ang inyong school, paki-type lang sa ating comment section at babalikan po natin yan mamaya. Don't worry, babalikan natin yan. Okay, so, eto na. Excited na ba kayo? I guess, excited na sila kasi umpisa na natin ang ating week 1 ng quarter 4. Ayan. So ang ating lesson ngayon ay magpo-focus siya sa imaging and design for online environment. So ayan po yung ating discussion tayo. Okay. So bago yan, gusto ko munang balikan yung ating mga diniscuss dati. Ayan, yung mga diniscuss natin dati noon. Ayan. So review of the past lesson, sabi dyan. Ayan. So, magre-review muna tayo ng ating past lessons para naman makita natin kung meron tayong natutuhan. Actually, ang ating lesson last week ay nagfo-focus siya sa ating slides, di ba? So, familiar ba kayo dito sa ating slides, mga learners? Familiar kayo, I guess, dito para naman ginamit natin ito sa ating challenge last week. Yung challenge natin, nagfo-focus siya doon sa ginawa nating family album. And maraming nagsabit sa akin, hindi ko lang na-open yung ating internet kanina at dinownload yung mga yan para ipakita. Pero don't worry, ipapakita natin yan sa susunod para naman ma-appreciate nila yung ating ginawa. Ayan. Namatay na po yung aking slides. Sorry po, nangyayari po talaga yan. Diyos ko. Ayan. Nangyayari po talaga yan. May goodness. Namatay yung kuryente ko. Namatay po yung kuryente namin dito. Sorry po for that. And, ayan.
Sige, ayusin lang po namin saglit, ayusin lang ko po saglit yung aking presentation para naman po maayos yung ating discussion. Ayan, Diyos ko, sorry po sa delay. Ayan, ano ba yan? Sige, tingnan natin po ha. Ayusin lang natin yung ating display para maganda yung ating ano ba yan? Sandali lang po ha. Wait lang po, sorry talaga. Namatay po yung kuryente dito. Nawalan po kami ng kuryente ngayon. Ayan. So, habang inaayos ko po, direct. Dali lang po ha. I-ano lang po natin yung ating share screen. Para naman, i-share po ulit para mas maganda yung itsura niya. Ayan. Saglit lang po ha. Share lang po natin yung ating slide. Ayan po. Direct. na-spend na natin yung oras. Ayan, so nakikita na ba natin yung ating slides, mga learners? Nakikita na ba natin? Sana nakikita nyo, no? Para naman ganahan kayo sa ating pag-aaral ngayon. Okay, so babalik na tayo. Okay, so ito na ang ating most essential learning competency. Pawisan na ako. Pero don't worry, kayang-kaya natin yan. So, meron pa namang battery yung ating laptop at kayang-kaya niyang patapos itong lesson natin ngayon. Okay, ito po yung ating MELC or MELC. Okay, we will evaluate existing websites and online resources based on the principles of layout, graphic, and visual message design. Ayan. So, ito dapat yung ma-attain natin at the end of the lecture. Sana ma-attain natin ito. And gawin natin yung challenge para naman itong ating MELC ay ma-achieve natin. Achieve na achieve. Ayan. So, bagong lahat, gusto ko munang ipaintindi, ano ba ang difference ng graphic design and layout? Ano bang difference ng dalawa? Graphic design tapos layout. Diba? Nakikita ba natin yung ayan? Sana nakikita. Nakikita niyo yung aking screen. Single screen na lang yung gamit ko ngayon. Okay. So, ito na. Ngayon, ano ba ang graphic design at layout? Yung difference ng dalawa. Let's make it simpler para naman maintindihan natin, no? Ang graphic design is a plan, di ba? Ang plan, it is a plan or idea, or this is a collection of all the objects that we want to integrate in a graphic design. Whereas a layout is, ayan, it is a process of organizing and arranging these elements. Kung meron tang collection, paano mo nilalayout yun sa ating canvas, yun na yung tinatawag nating layout. So, there is a slight difference between these two. Diba? May slight difference sila. Okay, sa inyo, anong palagay ninyo sa ating, sa ating definition ng ating graphic design and layout? Sige, share nyo naman yung inyong mga ideas para naman mabasa natin yung ating mga ideas. Kung ano pa yung gustong ibig sabihin ng graphic design and layout, di ba? Okay, so free tayong mag-type ng ating mga nasa isip para naman maki-join tayo sa ating discussion. Meron ba? Sige, type lang natin. Okay, babasahin natin mamaya. Kung wala pang magta-type, proceed muna tayo sa next slide. O yan, so, eto na. Ngayon, meron tayong meron tayong actually 7 basic principles. These are the basic principles of graphic design and layout. 7 yan. So, isa-isahin natin. Para naman pag magde-design tayo ng content, medyo maganda-ganda yung ating content at i-apply natin itong mga concept na to, ito yung mga principles natin pag nagle-layout tayo ng content, most especially when online content. Pag meron tayong mga online content. Ayan. Okay. Una, tignan na natin. First is yung tinatawag nating balance. Ayan, kikita ba natin yung ating screen? Ano yung nakikita niyo sa screen? Paano natin dinedefine ang balance? Okay nga, sige nga, i-type nga natin sa ating comment section kung ano yung balance, ano yung alam natin sa balance. Sige, babasahin ko. O habang nag-aantay po ako ng
ng mga sharers ng ating discussion ngayon. Batiin muna natin. Ayan, sabi niya, balikan na natin itong mga to. Good afternoon daw kay Renz Guyver Calyanta ng Imelda Integrated Secondary School. Ito yung active student natin. Sabi niya, happy 4th quarter po. Ayan, 4th quarter na nga, diba? And still, walang iwanan ha? Walang iwanan mga learners. Okay, nag-aantay po ako ng ating mga concept. Yung alam natin kung ano ba ang balance at i-type na lang natin sa comment section. Ayan. Okay ba? Sige, mag-aantay po ako ng ating mga gustong sabihin nitong image na to o tong picture na to. Ano ba ang balance sa inyo, mga learners? Okay ba? Sige. Okay. Habang nag-aantay ako, medyo delayed ang ating screen, yung ating mga comments. Sige lang, mag-type lang tayo ha, huwag tayo mahihiya para naman nakikisali pa rin tayo sa ating discussion ngayong hapon. Ayan. So, habang wala pang nagtatype, sige, umpisahan ko na. Okay, ang balance, sabi dito, meron tayong dalawang klase ng balance dito nakalagay sa ating image. Yung symmetrical at yung ating asymmetrical. So, kitang-kita natin yung difference ng dalawa. Pag symmetrical siya, okay, pag sinabi natin symmetrical balance, ito yung balance na yung elements ay equally distributed sa both sides ng ating canvas. Whereas, parang ito yung tinatawag nating mirror-based na design. Whereas, the other one, yung asymmetrical, yung isa, kita natin, mas mabigat yung isa pero hindi maganda pa rin yung ating balance. This is a free layout wherein yung ating element can be placed in any order or any opposite symmetrical. Paano siya naging asymmetrical? Kasi yung isa, yung taas niya, puro text, yung isa. Kasi yung isa naman, puro objects, yung isa, yung dito sa may kalahati ng ating screen, ay may objects o yung mga, ayan, yung parang board na yan, big board na yan. Okay. So parang meron na akong nababasa. Sabi ni Kerubin Gabriel Villamor, balance daw means visual way to create the equilibrium. Okay. Thank you for that, Mr. Kerubin. Okay. Si Kerubin Gabriel Villamor. Ayan. So very good ka, Mr. Villamor. Si Mr. Kerubin Villamor. Ayan. So yan din yung ibig sabihin para bagang may equilibrium doon sa ating design. Okay, so proceed na tayo sa next. Ayan, ano ba yung second? Tandaan natin yan na una, balance. Okay, kung natin kakalimutan yan. Next, we proceed to the next, yung ating tinatawag na emphasis. Okay, as you can see in the image, ano yung nakikita natin? May na-emphasize pa? Meron, parang meron, no? May na-emphasize, ano nakikita natin? Yung may red, di ba? Na-emphasize siya. Okay, ano naman tong emphasis? Kung identify natin ng emphasis, ito yung tinatawag nating, this refers to something that needs to stand out. Ano yung nag-i-stand out dito sa ating image? Yung ating red. O, di ba? In-emphasize natin yung red. So, this means parang, this is 2 out of 10. O, di ba? So, 2 out of 10. Halimbawa, may dalawang tao na nag-positive sa COVID. Halimbawa, may dalawang estudyanteng hindi pumasok sa school o i-emphasize natin. Palang nire-represent lang natin sa pictogram yung ating image, tapos nire-represent natin sila at in-emphasize nila using the color. Okay. Ano pang pwede natin gamitin aside from color? Yung size, pwede rin yung focal interest. Kung sa text, focal interest to the eye, kung that, or even the element itself to lead the eye to the focal interest. Parang yun yung apple of the eye mo, di ba? Ayan. So, yan yung ating emphasis. Paano naman siya pag text, di ba pag galit ka, usually ang ginagawa mo, di ba, kinakaps lock mo, in-emphasize mo, pero wag nating masyadong gamitin yon, di ba? Parang di pangit yata yung nagka-caps lock ka, di ba? Parang galit na galit kapag ganun, caps lock. O ina-underline natin yung text. Pag sa text, ina-underline natin, bina-bold face natin, ina-underline natin, ina-italicize natin yung text. Okay, so those are what you call emphasis. Ano pa? Sa tingin nyo, ano pang pwede nating i-emphasize? Yung text o yung graphics, ano pa pwede nating i-emphasize? Bawa, i-encirclean natin. O di ba, gumagawa tayo ng mga, i-encirclean natin yung mga
bagay-bagay dun sa ating design to lead our eye to that focal interest. O, di ba? Okay. So, number 2 is emphasis. Okay. So, punta na tayo sa third. Okay. Third is pattern, repetition, and rhythm. Okay. So, meron tayong dalawang example dito nakikita ba natin yung ating slide, mga learners? Kita ba natin? Sana nakikita natin, Kita ba natin? Parang hindi naman gumagalaw yung ating screen. Sana gumagalaw siya. Nag-iisa na kasi yung gamit nating Gamit nating, ayan. Sana nakikita pa natin. Ayan. Tignan natin kung gagalaw. Ayan yung emphasis. Ay nako, ang hirap talaga pag walang dual na screen. Sige na. Sorry na. Proceed na lang tayo sa ating discussion. Okay. So, to continue, punta na tayo sa third. Third is yung pattern, repetition, and rhythm. Okay. Yung si pattern, ito yung mga combination ng elements na nire-repeat o inuulit para makakuha ng isang nire-repeat para makagawa ka ng isang pattern, o di ba? Makagawa ka ng isang parang it's a line o kaya gagawa ka ng how do you call that? Yung ating border, o di ba? Mga inuulit-ulit na lines, ganyan. Okay, and yung ating rhythm, this involves using interval or spaces para naman maganda yung paulit-ulit na object na nire-repeat natin para maka-form siya ng magandang layout. Okay, so we have here 2 examples ng ating slide. Yung isa, iba-iba yung niya. Diba? Iba-iba yung kanyang layout. Kasi parang palengke. Diba? Iba-iba yung representation. Okay, yung isa naman, the same. So, meron siyang rhythm. Diba? Meron siyang pattern na nire-repeat, may repetition, may rhythm. Okay. Ano yung nire-repeat na dito yung mga lines? Parang meron tayong template na inuulit in each slide. Okay. So, yun na. Okay ba natin? Okay pa ba tayo? Okay. So, continue na natin yung ating discussion. Okay. So, yung ating pangatlo ay pattern, repetition, and rhythm. Okay, so huwag nating kakalimutan yan. Let's proceed to our fourth. Okay, yung fourth natin ay alignment. Okay, pag alignment, we are talking here of yung image or text that are aligned. Okay, pwedeng diagonal, pwedeng vertical, pwedeng standard text na paragraph alignment. Mag-apply tayo ng center, left, right, or justified. Just like the example that we can see here dito sa ating screen. Kikita ba natin? Ayan. Na yung ating teacher profile ay na-align. Yung first, all text and boxes are invisibly aligned. Yung isa naman ay hindi siya na-align. O, di ba? Pero, meron siyang alignment. Ano yung alignment niya? Naka-diagonal yung iba. O, di ba? May alignment pa din siya in a way. Pero, hindi lang siya properly placed. Okay? So, dapat pag sinabi nating alignment, it is properly arranged or properly placed in the canvas. Proper ba itong isa? Titignan natin. What do you think? Proper ba yung isa? Maganda ba yung design na ganyan? Tignan nga natin. Kung proper, maganda ba yung design na isa sa inyo? Tignan natin nga. Sige, tignan natin. I-type nyo lang yung ating, how do you call that? Masasabi kung maganda ba yung second design. Sabi niya yung first daw ay naka-organize dahil may proper alignment. Okay, good nga naman, di ba? Naka-proper alignment yung isa. Okay, let's proceed sa ating next na slide. Okay, so punta na tayo sa ating next slide. Next slide natin, huwag kalimutan pala, number 4 ay alignment. Okay, number 5, punta tayo sa hierarchy.
Pag sinabi nating hierarchy, ito yung proper arrangement ng details ng text, ng characters, numbers, symbols, changing its character size, yung thickness, yung spaces in between, yung font para mag-stand out yung ating gustong gawin sa ating invitation or sa ating canvas. We apply this principle because this can help the viewer to recognize and navigate the highlight of the event. Halimbawa, gumagawa tayo ng invitation, ina-highlight natin yung date. Halimbawa dito sa ating slide, ina-highlight natin yung date at saka yung mga ikakasal. Kasi this is an invitation, wedding invitation. Ang pangalan niya ay si Jasmine and Christopher na ikakasal sa December. Di ba? Meron na silang invitation. Okay. So kung gusto nyo emphasize yung date, dapat lakihan natin yung text, yung thickness, yung spaces in between. Huwag yung magkakatabi kagaya nung itong una. Medyo hindi maganda yung pagkakagawa niya. Whereas on the second, medyo maganda na. Why? Because we are emphasizing here the detail of the text that we want to highlight. Okay? So, in-highlight natin yung date. Okay? So, okay ba sa atin mga learners? Sige nga, type nga natin, mag-type nga tayo. Kung okay pa tayo. Okay pa tayo. Sana okay pa tayo dyan sa ating mga panonood. Ayan, mag-comment nga kayo. May kausap pa ba ako? Parang wala naman na yata akong kausap, natulog na sila. Mag-comment lang kayo. Ayan, okay daw po. Sige. Let's now continue. Okay, continue na natin. Okay pa lang daw po sila. Sana okay pa kayo dyan. Okay, at huwag natin kakalimutan na number 5, yung hierarchy. Okay, number 6, punta na tayo sa number 6. Okay, number 6 is contrast. When you say contrast, di ba? This refers to the use of different elements, opposite. O bakit siya opposite? Parang dark is to light and light is to dark. O di ba? Kung gagawa tayo, pwede siyang yung shape. Pag sa shape naman, geometric or organic or free lines or free shape. Yung isa naman, negative or positive. Yung isa, pag form naman, real or abstract. Pag kulay naman, monochromatic siya at yung isa complementary. Triadic or tetradic. Kung nanadjay. Sabi niya. Sabi ko. Okay. Pag sa contrast kasi, it gives the visual weight of an object to the design. You must consider and limit the use of different elements of color. Halimbawa, magkalapit yung kulay niya. Malapit na yung white at saka yellow. Tapos ginawa mong background si yellow. Ginawa mong background si white. Ginawa mong foreground si yellow. So, what will happen? Hindi mo na nakikita yung text kasi magkalapit na yung kulay. So, dapat sabi niya dito, pag contrast ka, dapat extreme daw. Okay? When creating a contrast in color in text, it's advised to choose a color from the background to create the consistency of your design. Take note, dark over light and light over dark. Dark. Just like the example that we have here on our slide. Dark over light and light over dark. So, huwag natin kalimutan yan. Okay. So, okay pa ba tayo? And huwag natin kalimutan yung number 6 na contrast. Ayan. So, okay na ba tayo? Ano natin? Super dami pa yung oras natin, no? Madami pa tayong oras. Okay, magalala. Matatapos natin ito. Okay. So, proceed na tayo sa number 7. Ayan. Number 7 ay unity. Sorry dito sa natin sa design natin. So hindi tayo nakakuha. Itong quadcaps kinapture kasi dun sa SLK mismo na medyo hindi siya clear. Na-capture siya, hindi nakuha lahat yung kulay. Pero to explain this, ayan, sabi dito, yung unity and harmony, this refers to the relationship of the elements or the contents when you place them together. Pag pinagsama mo yung dalawa. Okay. Yung harmony is accomplished by the repetition of a particular design or element such as color, shape, texture. Di ba? And yung harmony naman is what it creates as the sense of unity. Halimbawa, gumawa ka ng isang linya, tapos mamaya nag-create siya ng isang borderline, parang gano'n. O, di ba? Parang gano'n.
Okay, nakikita natin dito sa ating web page na example dito na dun sa una, itong una, nandun sa kaliwa. Ayan, malalaki ang text, consistent siya doon sa size ng picture. Compared dun sa isa, ang liit-liit ng mga text, hindi na mabasa yung picture. Sabi dito, the web page shows the consistent use of font, style, and font color containing the dark and the light, dark background, the hierarchy in, sabi dito, ayan, the hierarchy is according to the importance of proper text alignment and repetition of the design in the menu. Okay, so yan yon. Yan yung ibig niyang sabihin. Okay. O yan yung 7, unity and harmony. So dapat kung medyo malaki yung text mo, dapat malaki rin yung ating image. Para nakikita ang liit ng image mo, ang liit ng font mo, di ba? Parang ganun. Parang sa presentation, pag nag-create ka ng presentation, dapat may unity yung ating text sa image. Ayan. So, okay na ba tayo? Meron ng 7. So, ulitin natin yung 7. Okay, para mag-review tayo. Number 1, yung balance. Number 2, yung emphasis. Number 3, yung pattern. Number 4, yung repetition. Number 5, yung hierarchy. Number 6, yung contrast. Number 7, si unity. Okay. Ayan. So, bago tayo pumunta, ayan, may assessment na, my God, tignan natin. So, bago tayo pumunta sa assessment, may mga tanong ba tayo gusto nating itanong? May mga gusto tayong itanong? I-type lang sa ating comment section kung meron tayong mga tanong dun sa diniscuss. Okay, i-share na natin itong itong live session natin para naman mas marami tayong matutunang learners. Ayan, so meron madami pa tayong oras, so magbabasa pa ako. May gusto nyo i-flex dyan bago tayo mag-assessment. Madami. Okay, marami akong nababasa dito eh. Okay, tingnan natin. Nagbirinit ko na to eh. Hi Sir Antonio Maipa, hello po. Good afternoon po. Okay, so wala na daw silang tanong. Wala na ba tayong mga tanong? Magtanong lang tayo, free lang naman magtanong. Ayan, free lang naman magtanong-tanong. Okay, so proceed na ba tayo sa ating assessment? Okay, so ganitong gagawin natin sa assessment natin na dapat ma-perfect nyo ito para makita natin kung naintindihan natin yung ating lesson ngayon. Magpapakita ako ng image. Yes, pagkakita nyo ng image, okay? Pagkakita nyo ng image, isasabihin natin kung anong element yung in-apply doon sa picture. Natin ulitin ko, magpapakita ako ng image, tapos identify lang natin kung anong element dun sa 7 element. O sige, i-type lang natin sa ating comment section kung anong element yung in-apply doon sa image. Okay, tignan natin. Sige, tignan natin yung ating first question. Ready na ba kayo? Sige, antayin natin kayo. Mag-type lang tayo ng 1 kung ready na tayo. Saglit lang, kunin ko lang yung ating pamunas sa pawis. Brown out kasi dito. Nako. Dito sa aking kinatatayuan. Okay. So habang nag-aantay ako ng ating, sige, kung okay na kayo, ready na kayo sa ating assessment, mag-type lang ng 1. Mag-type ng 1 kung ready na kayo. Okay, titingin ako ng 5 1. Sana may mag-join. Ayan, so meron ng nakitang dalawa. Yun ang dalawa. O, diba? Ito pala pagka mainit. Mainit dito. In Ilocano, nakubong nakon. Ayan, mainit dito sa aking wala kuryente. Ayan, mamaya meron na siguro yan matapos ito. Pero kayang-kaya pa naman natin yan. Ayan, so meron na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan ko pa ng 3, kaya 4, para 10 na. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 8 na sila. Meron pa ba? Type lang natin ganito. Papakita ako ng element. Tapos, hulaan lang natin kung anong element. Anong element? Anong principle ang in-apply doon sa image? Okay, ready na sila. Ready na yung lapis at panulat nila. Ay, lapis at papel. Okay, so let's see. First one. Natin yung first one
anong element or anong principle ng graphic design ang in-apply dito sa una? O yan. So nakikita ba natin yung una? Parang hindi. Hindi pa. Kikitignan natin. Okay. Kita ba natin? Okay na. Sige, sana okay na. Kita na ba natin, mga learners? Yung una? Sige, yan na yung una natin. Una. Okay. Okay, ano yan? Magka-countdown ako. 10, 9, number 1, tapos yung answer. Okay, anong element ang in-apply dyan? Yung damit. O, diba? Nakikita din natin ito pag sa ating mga kurtina, sa ating mga bahay. Parang ito, this is a Kalinga dress. Ayan, Kalinga dress siya. Maganda, no? Ano kaya mga nandito? Ayan, ano kaya ang element ang in-apply dyan? Sige nga, type nga natin yung answer natin. Type natin, mag-aantay ako. Ayan, tingnan natin. May nakita na akong answer, balance daw. Tingnan natin kung tama. Sige, yung mga 8, sagot. Sagutan natin. Number 1, balance daw po. Balance ba yan? Balance ba yan? Tignan natin yung balance ba yan? Balance daw ba? Sigurado kayo na balance. Hindi ba parang merong ano dyan? Parang may mga object na may, di ba? May pattern siya, no? Ano kaya yan? Tama kaya yung balance? Tama kayo yung balance natin. Parang may pattern to eh. Ano ba yung may pattern na Ayan, sige. Tignan natin kung tama nila. 5 lang ito. Sige, sana makuha nyo. Okay, number 1 daw ay balance. Tama kaya yung answer nila? Tama ba? Parang wala pa akong nakikitang tamang sagot. O pwede pa magpalit. Sige pa, palitan pa natin. Anyway, madami pa tayong oras. May 10 minutes pa tayo. May 10 minutes pa po tayo. Sige. Sabi ni Fatima Carlos, emphasis daw. Parang hindi naman. Ayan, wala pang nakakakuha ng tamang sagot. Parang, ayan, parang meron ako nakita. Sige, pwede pa tayo magpalit. Magpalit pa tayo. Magpalit pa tayo. O, sige, sino kaya ang nakakuha ng tamang sagot? So, I'll count to 1 to 5. Tapos papakita ko na yung tamang sagot. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, ano kayong tamang sagot? Sige, tignan natin yung tamang sagot. Ang tamang sagot ay eto. Kita ba natin yung tamang sagot? Okay. Kita ba natin? Pattern, repetition, and rhythm. Sinong nakakuha? May nakita ako kanina pattern. Si Kerubin Gabriel Villamor. Okay, congratulations. Saka kay Claire Lobendina, pattern, repetition, and rhythm. Pati si Claire Lobendina. Saka si Kerubin Gabriel Villamor. Ayan, so tama nila. Sige, number 2 tayo. Proceed na tayo sa number 2. Okay, proceed tayo sa number 2. Number 2. Number 2. Yan. Ano yan? Anong element na principle ang ginamit dyan sa image na yan? Oh, well, wait for your answers. Anong principle ang ginamit dyan? Okay, type na natin yung mga sagot natin. Number 2 na tayo. Number 2. Yan, yung ating sagot. Oh, may nakikita na ako na tama. Parang may tama na. Sige. Natin kung tama yan. Tignan natin kung tama yung ating sagot. Okay. May nakikita na ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, number 2 ay sige, tignan natin kung tama natin yung number 2. Okay, ang number 2 ay okay. It's balance. Tama ba? Kita ba natin? Wait lang ha. Sige, okay na ba? O, balance na. Balance daw ang number 2. Okay, proceed tayo sa number 3. Congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. Next slide tayo. Okay. Ano ang principle na ginamit dito sa image na to? Tignan nga natin. Anong principle ang ginamit dyan? Tignan natin. Okay. Anong principle kayang ginamit dyan? Natin, number 3 na tayo ha. Learners, number 3 na tayo. Okay. Ag-antay ako ng mga sagot ninyo.
Sige, type lang natin. Number 3, ano yan? Natin, number 3. Meron akong nakikita. Number 3 na tayo. Number 3. unahan. Okay, number 3 ay... Ayan, so madami nang nagtatype ng tamang sagot. Okay, ang number 3 ay... Okay, parang hindi naman nakita. Wait lang. Okay, number 3 ay... Okay, number 3 ay... Contrast. Okay, nakikita ba natin? So, congrats sa mga nakakuha. Okay, let's proceed to the next. Next natin. Ito naman. Ito. Natin to. Ayan. Nakikita ba natin to? Sige. Sagot. Mag-aantay po ako ng tamang sagot. Sagot natin. Tamang sagot. Number 4 na po tayo. Number 4. I'm waiting for number 4 answers. Number 4 na tayo. Sige, natin. Pwedeng dalawa dito. Dalawang klase to. Na natin kung isa. Pwedeng dalawa yan. Pwede dalawang sagot. Pero yung answer mamaya, sabihin ko yung sagot, pero dalawa pwede dito. Okay, number 4 na tayo. Sabi ni Gabriel. Ayan. Sabi ni Joanne Collado. Sabi ni Jesusa. At Princess Mark Justin Leal. Ang sabi nila ay hierarchy. Okay, tignan natin kung tama. Okay, meron pa bang sasagot? Meron pa bang sasagot? Sana meron pa. Sige. Hintay tayo. Si Jericho Moniz nag-answer na rin ng hierarchy. Okay, na natin. So, let's see the answers. Let's see the answer. Okay, natin. Pwede siyang balance at pwede rin siyang hierarchy. So, tama pa rin kayo. Tama pa rin tayo pag sinabi nating balance at hierarchy. So, pwede yan. Bakit siya hierarchy? Kasi gusto nating emphasize yung year-end, di ba? Tapos, bakit siya balance? Kasi asymmetrical nga lang. Kasi nga, di ba, yung ibang elements nasa left, nasa right, di ba? Balance pa din siya in a way. Okay, nahati naman sa dalawa yan. Yung isa, merong element doon sa taas. Yung isa, merong element sa baba. Pero nahati siya sa gitna. It's balance. Pero, asymmetrical nga lang. And pwede rin ang hierarchy kasi we are emphasizing yung year-end recognition rewards. Okay, so last na. So, last na tayo. Last number. Okay, last number na tayo. Ito. Sige, tingnan nga natin kung nakuha natin yung ating number 5 na tayo. Number 5. Okay, answer number 5. Ano yan? Anong principle ang ginamit dyan? Okay. Anong principle ang ginamit dyan? Lang natin. Number 5. Type na natin. Number 5. Okay, type na natin number 5. Number 5. Meron akong nakikitang sagot. Meron nang sumagot. Sana. Tama. Sige. Number 5. Okay. Natin kung tama. Ag-count na 10. O ag-count ako ng 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, let's sagutin na natin. Okay, so basahin natin yung tamang sagot. Okay, ang tamang sagot dyan ay emphasis. Bakit siya emphasis? Kasi we are emphasizing the one house here. Diba? Okay, so may emphasis siya. Okay, so nung nakakuha ng 5, may 5 ba? Nakakuha ba ng 5? Parang wala naman naka-5. Sana may naka-5. Ay, may naka-5 akong nakita. So congrats! Congratulations! Kung may natutuhan tayo ngayong hapon, no? Sana may natutuhan kayo. So merong 7, huwag niyong kalimutan yun. In each design that we use, we always remember the 5 at the 7 principles. Para naman medyo maganda yung ating... congratulations kay Kerubin Gabriel Villamor. 5/5 daw yung nakuha niya. Meron pa ba? I think meron pa. Congratulations, Gabriel. And then, meron pang isa eh. Kanilang 2 nakakuha. Yan, number 1 natin. Sana meron pa. Okay. Sino pa yung naka-5 dyan? Sige, may type niyo yung score natin. Kung 5/5. Congratulations. Si Renz Guyver Calyanta to ay 5. O yan, 5 din si Renz Guyver. Congratulations. And sino pa? Sige, may 5 pa ba? Yung mga grade 12 at grade 11 dyan na naka-tune in.
sa ating tutorial. I-type lang yung ating 5. O, si Rodel A. De Mesa, 5 dan daw siya. O, congratulations. Si Jericho Moniz, 4. Okay, not so bad. Okay na yan. So, maka-4 man or naka-5, at least meron tayong natutuhan. Okay? So, with that, ayan. So, sana may natutuhan tayo sa ating lesson ngayong hapon. Pipigyan ko kayo ng learning task. Ito. Okay. Pwede nyong ulit-ulitin itong natin na itong live session natin para makita nyo yung ating learning task. Okay, ito yung learning task natin. Learning task natin, you are going to browse a given website dyan sa baba. Okay? Diba yung milk natin ay we will evaluate a website. Pumili kayo ng isa dyan. Sabi dito, grab a place and screenshot on your chosen page and explain the principles being applied. Saan natin titignan yung mga yon, yung evaluation na yon? Okay? Makikita natin siya dito sa link na to. Ayan. Ito yung evaluation sheet. Tapos tong evaluation sheet, naka-upload siya dito. Punta tayo dito I-scan nyo lang yan. Nandyan yung form. Pwede nating i-download yan. Download a copy. Tapos rename na lang natin sa sarili natin. Tapos i-open natin yung isa dito sa tatlo. Pili tayo dyan lang wala nang iba. Na ng ibang mga website, ito lang. Para pare-parehas, medyo pare-parehas, pagka-pare-parehas yung ginawa natin. Okay, gamitin natin tong checklist na to. Tapos ipasa natin dito sa link. Pero dito rin natin kukunin yung ating checklist. Nandito na siya, in-upload ko na dyan. You can just download a copy of that and then dito natin rin siya isasubmit. You can go to https://tinyurl.com, e-tech, it will submit. You can scan this, you can directly go to the folder and download the file, yung checklist. Okay?